Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, mapapanood nyo ang 5 pinakamahal na pagkain sa buong mundo. Magsimula tayo sa isda na umaabot sa milyon ang halaga ng bentahan sa merkado. Ito ang mga higanteng bluefin tuna na hinuhuli pa sa kalagitnaan ng karagatan. Sumikat ang lugar ng Toyosu Market sa bansang Japan dahil dito ibinebenta ang mga nahuling dekalidad na bluefin tuna. Dahan-dahan sinusuri ng mga eksperto ang kalidad ng tuna para malaman kung maganda ba ang karne o hindi. Kasali sa listahan ng mga bluefin tuna dahil sobrang mahal ng isda na ito. Kung bibilhin mo ang isang buong bluefin tuna na may timbang na 100 kilo, pumapalo ang presyo nito sa 300,000 pesos o 3,000 pesos per kilo. Bakit naman ang mahal ng isda? Ano ba yan? Nangingitlog ng ginto? Mahal ang benta sa mga bluefin tuna dahil maraming tao ang willing gumastos para lang tikman ang sarap ng isdang to. Ang bluefin tuna kasi ay masarap gawing sushi at sashimi, mga pagkaing paborito ng mga Hapon. Kung tutusin, maraming klase ng tuna. Nariyan ang big eye tuna o bariles sa Tagalog, yellowfin tuna o mas kilala sa tawag na tambakol, at ang pinakasikat na tulingan o skipjack sa Ingles. Pero ang mga bluefin tuna ang pinakamahal at pinakamasarap dahil ito ang pinakamalaking uri ng tuna sa lahat. Ang isang bluefin tuna ay pwedeng umabot sa timbang na 600 kilos o halos kasing bigat ng 4 na leon. Sa sobrang laki, maski ang pating ay manliliit at matatakot sa isda na to. Noong 2019, naibenta sa Japan ang pinakamahal na tuna na nagkakahalaga ng 73 milyong piso. May timbang ito na 275 kilos, kaya halos kasing bigat na yon ng motorsiklo. Dito sa ating bansa, ang probinsya ng General Santos ang hinirang bilang tuna capital of the Philippines. Kung ikukumpara ang presyo nito sa Japan, hindi hamak na mas mura ang kilo rito. Ang dekalidad o Class A export quality ng tuna sa Gensan ay nagkakahalaga ng 350 pesos lang per kilo. Pero para sa akin, mas gusto ko pa ang kumain ng dilatang century tuna, di ba? Mura na, masarap pa. Pwede ka pang sumeksi, sabi sa commercial ng tuna. Oo nga pala. Bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong yan sa aming mga content creator para masipagin pa kaming gumawa ng maraming videos. Maraming salamat! Pangalawa sa ating listahan ay ang manok na ubod ng itim. Mula sa paa, palong, buong mukha at dila nito, kulay itim rin. Ito ang pamuso at kinaiinggitan na ayam simani, isa sa pinakamahal na uri ng manok. Kapag hiniwa mo ito, makikita mo na maitim rin ang karne at buto ng ayam simani. Nagmula pa ito sa Java, Indonesia at sumikat sa buong mundo dahil sa angking ganda. Dito sa Pilipinas, ang bentahan ng ayam simani ay umaabot ng 3,000 hanggang 10,000 piso, depende sa kalidad. Ang pinakamagandang lahi ng ayam simani ay naibenta ng 20,000 pesos. Ano ba yan? Ang mahal naman ng manok. Kung meron man akong 20,000, pwede ko na yung gamitin pang Jollibee araw-araw sa loob ng 1 taon. Yum! Anong mas gusto mo? Isang ayam simani o isang buong taon ng Jollibee? Ayusin yung mga sagot nyo, ha? Kahit maitim ang manok na ito, medyo maputi naman ang kanilang itlog. Ang bawat piraso nito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 600 pesos. Siguradong kikita ka na ng pera lalo't kaya nitong mangitlog ng 100 piraso kada taon. Dahil sa sobrang mahal ng manok na ito, parang ginto ang trato ng mga nag-aalaga nito. Pinapakain nila ito ng masustansyang pagkain, sagana sa vitamins, kumpleto sa bakuna sa sakit para maging malusog ang manok at lumakas sa pangingitlog. Marami ang interesadong bumili ng ayam simani dahil sabi nila ito raw ang may pinakamasarap na karne sa lahat ng manok. Ano sa tingin mo? Masarap kaya itong gawing adobo o gawing tinola? Parang mahirap atang lutuin ang manok na ito. Paano mo kasi malalaman kung sunog na ang manok kung sobra naman niyang itim? Pangatlo sa ating listahan ay ang pinaka-espesyal na ata sa lahat ng handaan.
Kapag merong ganito sa pagkainan, alam mong magarbo at sosyal ang okasyon. Ito ang pearl lobster na marahil ay tutubuan ka ng allergy dahil sa sobrang mahal. Tinawag itong pearl lobster dahil para itong perlas na bihira lang makita sa dagat. Kung minsan, tinatawag rin itong ornate tropical lobster. Alam mo ba na ang mga pearl lobster ay 2 beses na mas mahal pa kaysa sa American lobster? Dahil dyan, ito ang kinikilala bilang most expensive lobster in the world. Dito sa Pilipinas, ibinibenta ito ng 2,000 hanggang 5,000 piso kada kilo. Maraming tao ang mas pinipili ang pearl lobster dahil mas sagana ito sa karne at matamis ang lasa. Madali mo itong makikilala dahil sa bughaw at berde nitong shell na may napakahabang antena. Maswerte tayong mga Pilipino dahil matatagpuan ang pearl lobster sa ating karagatan, pati na rin sa buong Timog Silangang Asya. Tuwing umaga, abala ang mga mangingisda para humuli ng pearl lobster. Inilalagay nila ang kanilang patibom na lambat at hahayaan ng mga lobster na pumasok sa trap. Kapag nakahuli sila ng baby na lobster, kinukuha ito ng mga mangingisda para alagaan at hintayin lumaki para ibenta. Sa ibang bansa, ang isang larvae ng lobster ay naibebenta ng 100 pesos. Wow! Ano yan? Diamante sa mahal? Pang-apat sa ating listahan ay ang hayop na malamang ay first time nyo lang makita. Ito ang gooseneck barnacle na naging espesyal ng pagkain sa Europa at Amerika. Tinawag silang gooseneck dahil mukha raw itong leeg at ulo ng gansa. Kasali ito sa ating listahan dahil ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga mula 7,000 hanggang 10,000 pesos. Halos 2 beses yan na mas mahal pa sa pearl lobster. Mayayaman lang ang kayang maka-afford nito. Sa tingin ko, kaya na itong bilhin ng babae sa kanal dahil may ayuda siyang 80,000 galing sa DSWD. Bakit kaya siya binigyan ng 80,000 ng gobyerno habang ang iba na mas deserving wala? Utak barnacles din kaya ang may posisyon sa gobyerno? Sa bagay, ang mga politiko ay para ding barnacles na ayaw umalis sa pwesto dahil para itong tahong na nagkukumpulan habang nakadikit sa batuhan. Ginagamit nila ang kanilang mahabang katawan o peduncle para kumapit sa batuhan. Para mabuhay ang barnacles, may lumalabas rito na pansala para sumagap ng pagkain na palutang-lutang sa tubig. Sabi ng iba, kalasa daw nito ang hipon at alimasag. Hindi na nakapagtataka dahil ang mga barnacles ay kamag-anak ng hipon at alimango. Sila ay kabilang sa pamilya ng crustaceans. Naging mahal ang bentahan ng gooseneck barnacle dahil sa madaming tao ang gustong kumain nito kahit na limitado lang ang supply. Mabagal kasi itong magparami at mahirap ding kolektahin. Ang mga batuhan kung saan pwedeng kumuha nito ay nasa gitna pa ng dagat. Pwede ka lamang pumunta rito tuwing oras ng low tide o kapag mababa ang tubig. Maingat nilang kinakayod ang barnacles dahil kapag nasira mo ang katawan nito, hindi mo na ito maibebenta sa mataas na halaga. Malakas ang alon rito kaya pwede kang tangayin. Kapag nadulas ka sa batuhan, pwedeng ito na ang iyong katapusan. Kailangan mo nga lang bilisan sa pangunguha ng barnacle dahil maya-maya lang, ang batuhan na ito ay lulubog na sa tubig kapag oras ng high tide. Kada taon, may 5 katao ang naibabalitang namamatay dahil sa hirap ng pangungulekta ng gooseneck barnacle. Ito ang mga dahilan kung bakit sobrang mahal ng benta rito at kung bakit kaya itong bilhin ni Ate Girl sa Imbornal. Ang panghuli sa ating listahan ay ang hayop na aakalain mong totoy ng elepante. Ano ba yan? Parang umiihi. Ang tawag rito, geoduck. Alam mo ba na ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga ng 7,000 pesos? Mas mahal pa sa 1 buwan kong budget sa groceries. Matatagpuan ang mga geoduck sa kanlurang dagat ng Amerika. Noong unang panahon, $1 lang ang 1 kilo nito. Pero dahil sa pagsikat ng geoduck sa social media ng China, maraming tao doon ang naging interesado rito.
Simula din noon, dinala ang mga geoduck ng Amerika para ibenta sa China at Japan. Mahal ang benta sa geoduck dahil mahirap itong paramihin at mabagal itong lumaki. Inaabot ng 5 hanggang 7 taon bago pa ito lumaki at ibenta sa market. Dito sa isang farm sa Canada, mabusisi ang mga mangingisda sa pangungulekta ng geoduck. Sosyal ng mangingisda sa Canada, nakapang scuba diver. Dito sa Pinas, nakahubad lang. Gumagamit ang mga mangingisda ng malakas na water pressure sa hose para hukayin ang mga nagtatagong geoduck. Pagkakuha sa geoduck, kinikilatis nila ito kung alin ang pwedeng ibenta. Mas maganda kung ito ay maputi at malaki. Bago pa sumapit ang gabi, kailangan maipadala ito sa China dahil kailangan madala ng buhay ang mga geoduck. Magastos ang pagpapadala ng geoduck mula Canada hanggang China, kaya naman nagiging mahal ang benta nito sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, hindi mabenta ang geoduck dahil hindi naman tayo interesado sa ganitong pagkain. Mas gusto ko pang kumain ng tamilok kesa dyan sa geoduck. Ewan ko ba kung ba't parang baliw na baliw ang mga Chinese sa pagkain na yan. Masarap kaya yan? Ano sa tingin nyo? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamahal na pagkain ang natikman mo? Para sa akin, pinakasosyal na ata yung mga galing abroad na dilata na may disusi. O kaya naman yung Delimundo kasi sobrang mahal kaya ng isang lata niyan. Kung ano man ang pinakasosyal at pinakamahal na pagkain na tikman mo, paki-comment na lang sa ibaba ng video nang ma-share mo sa amin ang inyong experience. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Zenki Delgado. Hello rin kay Roderick Mauricio. Shoutout kay Miles Honorico, John Tyrone, Gary Hernandez Patulot, Mama Irma, Papa Rico, Maria, Renzo, Ashtin at Baste Balgua, at kina Dwayne at Dwight Bandelaria. Maraming salamat sa inyong panonood. See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!